Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala sa atin kina Michael at Madison, isang mag-asawang parang galing sa fairy tale. May maganda silang bahay, matibay ang pagmamahalan, at tila perpekto ang buhay nila. Pero dahil thriller ito, hindi magtatagal ang kagandahan ng kanilang mundo. Pagkatapos ng 2 taon bilang mag-asawa, pangarap ni Madison ang ating bida na bumuo ng pamilya. Pero sa kasamaang palad, hindi ganun ka-excited si Michael. Ayaw niya ng mga lampin at puyat sa gabi. Sa tuwing binabanggit ni Madison ang pagkakaroon ng anak, agad sumasama ang mood ni Michael. Para kay Madison, ang mga bata ay pinakamagandang biyaya sa buhay, kaya madalas siyang mag-pregnancy test, pero lagi siyang nadidismaya. Lagi naman siyang inaalo ni Michael, sinasabing marami pa silang oras, pero kapag tiningnan natin ang sitwasyon sa panig ni Michael, mas mauunawaan natin siya. May mabigat siyang pinagdadaanan. Makikita ito sa eksenang bumisita siya sa puntod ng kanyang ina at nakipag-usap dito na para bang buhay pa. Parehong pumanaw ang mga magulang niya sa 1 taon at hindi ito natural na pagkamatay, kundi isang trahedyang murder-suicide. Pag-alis niya sa sementeryo, umuwi siya sa isang anniversary surprise na inihanda ni Madison. Nandoon ang mga katrabaho niya at pati ang matalik na kaibigan ni Madison na si Chelsea. Dito rin sinabi ni Madison na iiwan na niya ang trabaho niya sa ospital para maging full-time housewife. Pagpunta ni Madison sa banyo, naiinis siya sa ugali ni Michael na hindi isinasara ang toilet bowl pagkatapos gamitin. Pagkatapos ng party, binigyan siya ni Michael ng kwintas na hugis pusong hinati sa gitna suot ni Michael ang kabilang kalahati. Kinagabihan, lumabas si Michael kasama ang isang kaibigan. Inamin niya na hindi pa siya handang maging ama dahil gusto niya munang tutukan ang negosyo niya para mabigyan ng magandang buhay si Madison. Sinabi ng kaibigan niyang kausapin niya si Madison dahil malinaw na gustong-gusto na nitong maging ina. Pag-uwi niya upang makipag-usap, napansin niyang iba ang kilos ni Madison. May nadiskubre itong ikinayanig ng kanilang relasyon, isang bote ng steroidal testosterone. Hindi ito gamot para magbuhat si Michael sa gym. Iniinom niya ito para hindi mabuntis si Madison. Galit na galit si Madison sa natuklasan niya, lalo't ang buong akala niya ay siya ang may problema. Tinawag niya si Michael na sinungaling at duwag dahil tinago niya ito, lalo na't alam niyang matagal na nitong pangarap ang magkaanak. Pero giit ni Michael, ilang beses na niyang sinabi na ayaw pa niya ng anak at siya ang hindi nakikinig. Pilit niyang pinapakalma ang sarili hanggang banggitin ni Madison ang tungkol sa ama nito. Sinasabing hindi magsisinungaling ang tatay ni Michael tulad niya. Doon siya tuluyang napikon, galit na sinabi ni Michael na siya ang lalaki sa bahay, siya ang kumikita, siya ang gumagawa ng mga patakaran, at hindi niya papayagang bastusin siya. Binalaan din niya si Madison na huwag nang muling banggitin ang tungkol sa kanyang ama. Simula noon, unti-unting nagbago ang ugali ni Michael, naging mas madilim, mas marahas. Ang dating perpekto nilang pagsasama ay naging isang nakakatakot na anino ng dati nitong anyo. Kahit maliliit na bagay ay nagiging dahilan ng malaking away sa kanila. At kapag tumindi ang sitwasyon, muling nagiging marahas si Michael. Si Madison, na dating nangangarap bumuo ng pamilya at handang iwan ang trabaho para maging mabuting may bahay, ngayoy lumulubog sa matinding depresyon. Isang gabi, dumalo ang mag-asawa sa isang work event. Nagselos si Michael nang makita niyang nakikipag-usap si Madison sa ibang lalaki. Pag-uwi nila, sumabog ang galit niya at ginawa niya ang isang bagay na hindi dapat mangyari, pinilit niya si Madison. Lumipas ang panahon at muling sumilay ang pag-asa nang ipakita ni Madison kay Chelsea ang positive pregnancy test niya. May saya at pananabik sa pagdating ng panibagong yugto sa buhay niya. Pagkatapos ng 4 na buwan, lihim na nakapagtrabaho muli si Madison kasama si Chelsea. Ngunit mas naging delikado ang relasyon nila ni Michael. Nagsimula siyang magduda kung sa kanya nga ba ang bata at patuloy niyang inaabuso si Madison kahit buntis na ito. Pinakiusapan siya ni Chelsea na lumapit sa pulis. Pero natatakot at naguguluhan si Madison. Dahil sa galit at determinasyong tulungan ng kaibigan, si Chelsea mismo ang nag-report ng pang-aabuso. Pinayuhan ng pulis si Madison na kumuha ng restraining order. 6 na buwan nang buntis si Madison nang tuluyan niyang lakasan ang loob. Nag-empake siya para lumipat sa bahay ni Chelsea. Nang malaman ito ni Michael, agad niya itong hinarap. Sinabi ni Madison na hindi na niya kayang makisama sa isang abusadong asawa. Habang umaatake si Michael, nagawa niyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagbagsak ng plorera sa ulo nito. Mahigpit na sandali iyon para mabuhay at sinamantala ni Madison ang pagkakataon para makatakas. Pero habang umuusbong na ang pag-asa, biglang dumating ang trahedya. Ginawa ng mga doktor ang lahat, ngunit mapaglaro ang tadhana. Sinabi kay Michael ang nakakasirang balita.
Nagkaroon ng internal bleeding sa utak si Madison, namatay ito sa operasyon at hindi rin nailigtas ang bata. Gulong-gulo at puno ng pagsisisi si Michael ni hindi niya makayang tingnan ang katawan ng asawa niya. Makalipas ang ilang araw, pumunta siya sa lawa para ihulog ang abo na akala niya ay kay Madison. Puno siya ng lungkot at guilt at muntik pa niyang kitilin ang sariling buhay pero hindi niya nagawa. Pagkatapos nito, ibinunyag ng pelikula ang katotohanan buhay pa si Madison. Ipinakita kung paano niya pinagplanuhan ang matalinong pagtakas. Si Chelsea ang utak sa likod ng plano. Gamit ang kanyang trabaho sa ospital, nagawa nilang mag-stage ng aksidente, magpanggap na patay si Madison at kumuha pa ng aktor para gumanap na doktor. Hindi pa doon natapos si Madison. Nag-set up siya ng life insurance na si Chelsea ang beneficiary para may pondo siya sa panibagong buhay. Lumipat siya sa ibang lugar, nagtrabaho bilang waitress at sinimulan ang panibagong simula. Kinuha rin niya ang bagong pagkakakilanlan na Kate Smith. Pero may nakalaan pang sorpresa ang tadhana. Nakilala niya ang kapitbahay niyang si Alex, isang byudo at ama ng 6 na taong gulang na batang si Rachel na minsang kumatok sa kanya para humingi ng donasyon para sa school project. Isang araw, nahuli ni Madison si Alex na kumukuha ng prutas mula sa puno niya. Nilapitan niya ito para kausapin. Ngunit pabiro namang sagot ni Alex na hiraman lang daw niya ang prutas para gumawa ng pie ng anak niya. Inimbitahan siya ni Alex na dumaan mamaya para matikman ang niluluto niya at pumunta naman si Madison. Doon sila nagkaroon ng mas mahabang oras na magkasama. Mula noon, nagsimulang umusbong ang kilig at unti-unti silang nagkakalapit. Si Alex ang tumutulong kay Madison habang naghahanda ito sa pagdating ng kanyang sanggol. Halata ang chemistry nila at unti-unting niyayakap ni Madison ang bago niyang buhay. Isang gabi, nagkwento si Alex na namatay ang asawa niya habang ipinapanganak si Rachel. Pero kahit maganda na ang bagong simula ni Madison, napapansin ni Alex na may kakaiba. Kapag tinatawag niya ang pangalang Kate, may mga pagkakataong hindi agad tumutugon si Madison, parang hindi talaga iyon ang pangalan niya. Kaya naglakas loob si Madison at ibinunyag ang madilim na nakaraan niya. Sinabi niyang napangasawa niya ang maling tao, isang lalaking abusado, pisikal man o emosyonal. Ibinunyag din niya ang tunay niyang pangalan, Madison. Kinabukasan, lumipat ang kwento kay Michael. May natanggap siyang tawag mula sa lugar na hindi niya inaasahan, ang dating pinagtatrabahuhan ni Madison. Naguguluhan sila kung bakit hindi pa niya kinukuha ang huling sweldo niya matapos siyang mag-resign. Gulat na gulat si Michael dahil matagal nang tumigil sa trabaho si Madison nang pilitin niya itong maging full-time housewife. Sinabi niya na hindi nakuha ng asawa niya ang huling pay dahil patay na si Madison noon. Pero nang tingnan ng staff ang hospital records, may nakakatakot na nadiskubre. Oo, na-admit si Madison sa emergency ward pero wala kahit anong record na namatay siya. Nakasulat sa data na pinalabas siya sa mismong gabing na-admit siya. Nang marinig ito, nagmadali si Michael papunta sa ospital upang humingi ng impormasyon tungkol kay Madison. Ibinigay sa kanya ng ospital ang kwintas na regalo niya sa asawa ang parehong alahas na dapat ay kasama sa abo nito. Kinabukasan, ikinuwento ni Michael sa kaibigan niya kung gaano ka-istrikto ang pakiramdam na walang record ang ospital tungkol sa pagkamatay ng asawa niya. Sinabi ng kaibigan niyang dapat niyang tanggapin na dahil nakita niya mismo ang abo. Pero aminado si Michael na hindi niya kayang tingnan ang bangkay ni Madison. Kaya si Chelsea ang best friend ni Madison ang pinag-asikaso niya ng lahat, pati cremation. Habang lalong lumalalim ang misteryo, nagdesisyon sila na mag-imbestiga. Samantala, si Chelsea ay natigilan nang makita niya si Michael sa tapat ng bahay niya. Kinabahan siya dahil hindi nito alam ang tirahan niya. Hiningi ni Michael ang tulong niya para iligpit ang mga gamit ni Madison dahil masakit daw para sa kanya. Kalaunan, nalaman ni Michael mula sa kaibigan niya na may nakakita sa isang babaeng kamukhang-kamukha ni Madison na nagtatrabaho sa isang restaurant. Pumunta siya doon at sinabi sa staff na kapatid siya ni Madison. Pero sabi ng waitress, wala raw empleyadong may ganoong pangalan. Kaya ipinakita ni Michael ang litrato ni Madison. Labis ang pagkagulat niya nang sabihin ng staff na ang babaeng nasa picture ay hindi Madison, kundi Kate Smith. Sinabi nitong naka-day off si Kate at pwede niya raw tanungin ang boyfriend ni Kate na nagtatrabaho ilang block mula sa restaurant. Kinagabihan, tinawagan ni Chelsea si Madison para sabihing nagpunta si Michael sa bahay niya. Hindi nila alam na palihim itong nakikinig sa kanilang pag-uusap. Pagkasabi niya, biglang pumutok ang panubigan ni Madison, manganganak na siya. Mabilis na pumunta si Chelsea sa bahay niya para dalhin siya sa ospital. At sa tahimik na sulok ng nakakakabang kwentong ito, tinatanggap ni Madison ang bago niyang buhay bilang ina. Nanganak siya ng isang malusog na baby boy at pinangalanan niya itong Peace.
Makalipas ang ilang araw, nang makita ni Chelsea na maganda na ang lagay ni Madison, sinabi niyang kailangan na niyang umuwi at nagpaalam na siya. Pero pag upo ni Chelsea sa sasakyan, nagulat siya nang makita si Michael na nakaupo na sa likod. Samantala, si Madison, bagong ina na masayang kasama ang kanyang sanggol, ay naghahanda ng umuwi. Sinamahan siya ni Alex, ang mabait at palaging nandyan na kapitbahay, hanggang makauwi sila sa bahay. Habang pauwi na si Alex, may isang taong palihim na nakamasid sa kanila. Habang naliligo si Madison, tahimik na pumasok ang taong iyon sa loob ng bahay. Nakarinig si Madison ng mga yapak, kaya agad niya itong sinilip at nakita niyang nakabukas ang toilet bowl. Akala niya ay si Alex yun at sandaling napahinga siya nang maluwag nang makitang nasa ayos pa ang kanyang baby. Pero bigla niyang narinig na may tumutugtog na musika sa ibaba. Dali-dali siyang bumaba, pero wala siyang nadatnang speaker lang niya ang tumutugtog mag-isa. Pagbalik niya sa taas, bukas na naman ang takip ng toilet at ngayong pagkakataon, nawawala na ang kanyang baby. At biglang, humarap siya sa taong kinatatakutan niya si Michael na hawak-hawak ang sanggol. Nanginginig, pilit niyang sinusubukang kunin ang bata. Ibinigay naman ito ni Michael ng dahan-dahan, pero inutusan siyang ibalik muna ang baby sa cradle. Isinuot din ni Michael sa leeg ni Madison ang kwintas na minsan niyang ibinigay dito. Sabay kwento ng pinagdaanan niya matapos niyang akalaing patay na si Madison. Araw-araw niyang inisip na siya ang pumatay sa asawa at anak niya. Mas lalo itong sumakit nang malaman niyang biro lang pala iyon ni na Madison at Chelsea at higit pa, may boyfriend na si Madison ngayon. Pagkatapos, naglabas si Michael ng baril kasabay ng pagkatok ni Alex sa pinto. Binalaan niya si Madison na buksan ang pinto at huwag gumawa ng kalokohan. Kung hindi ay papatayin niya si Alex. Sumunod si Madison at sinabi niya kay Alex na masama ang pakiramdam niya at gusto niyang mapag-isa. Kahit nagtataka, umuwi na si Alex. Pero nang tangkay na ni Michael ang plano niya, bumalik si Alex at nauwi ito sa isang marahas na sagupaan. Natalo ni Michael si Alex at binasag ang isang vase sa ulo nito. Habang sinasakal ni Michael si Alex, pilit na tumulong si Madison ngunit kinakapos siya sa lakas. Gayunpaman, hindi siya umatras. Sinabi niya kay Michael na kapag pinatay niya si Alex, makukulong siya at hindi na niya mapoprotektahan si Madison. Nang lumapit ng husto si Michael, sinamantala ni Madison ang pagkakataon at sinaksak niya ito gamit ang kutsilyong nakuha niya. Pero hindi pa doon natapos ang laban. Kinuha ni Madison ang baril at agad na tumawag ng tulong. Sa gitna ng tensyon, inamin ni Michael na pinatay ng ama niya ang kanyang ina noong bata pa siya, bago nagpakamatay ang ama niya. Sa huling sandali, sinabi niyang mahal na mahal niya si Madison at kung hindi siya ang makakasama nito, walang iba. Sa pagtatanggol ng sarili, napilitan si Madison na wakasan ang buhay ni Michael. Dumating ang mga pulis pagkatapos. Natapos ang pananakot ni Michael at nabawasan ang bigat sa balikat ni Madison. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.